In Isaiah 29:13, the Bible says, "Wherefore the Lord said, For as much as these people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men." Mga kapatid, ang atin pong message, lip service. Alam natin yan sa idiom ng mga Amerikano. Pag sinabing lip service, when you say, you are just paying lip service to that person or that boss. No? May mga boss na, yes boss. No? May mga empleyado na, yes boss, you're the best. Ikaw ang the best na boss na nakita ko, na na-experience ko sa lahat. Talaga, ang ganda ng kumpanyang to. Pero deep inside, inis na inis ka sa boss mo. At talagang, kung may makikita ka lang na ibang trabaho, aalis ka. So, ang tawag doon ay lip service. Nag-ano ka lang, sinasabi mo lang para matuwa lang, para lang maumentuhan ka, hindi ka matanggal, or para lang makaraos sa isang araw ulit. Tapos bukas, gano'n na naman. So, hindi maganda yon. Hindi magandang attitude at hindi magandang sitwasyon para sa isang empleyado. Ganon din naman, nangyayari din yan, no? Sa mag-asawa, sa gobyerno, sa iba-ibang sitwasyon, kahit sa magulang. No? Sabi mo, I love you, mama, pero hindi mo naman naasikaso. Di ba? I love you, papa, you're the best. Pero, inaasikaso mo, inuuna mo, sarili mo. At wala kang pakialam kung may mangyayari sa kanya. So, lip service din yun. Oh. I love you, I love this country. Pero kung sakupin tayo, wala kang pakialam, ikaw unang tatakbo sa Amerika. Di ba? Di ba ganun? No? I love this country. I love the Philippines. Pero kapag may pagkakataon ka maging citizen ng Sweden, or whatever, Australia, Japan, Amerika, lalo na, takbuhan ng mga Pilipino, bakit hindi? Mas maunlad na bansa yan eh. O, dual citizen. So, ang daming dual citizen ngayon. Kunyari, they care for the Philippines, pero doon na sila eh. How can you do that? Oh, I love the Lord. Kaya yun ang topic natin ngayon. I love you, Lord. Panay ang kanta natin, I love you, Lord. Thank the Lord. Praise God. Glory to God alone. But do you really love God in the way that He wants you to love Him? Yun ang problema eh. Yun ang critical eh. No? Akala mo, tuntua na ang Diyos sa'yo dahil nagsabi ka ng I love you. Dahil lagi kang bukang bibig mo, praise God. But in works, sabi sa Isaiah 29:13, for as much as these people draw near me with their mouth. So, tagal na pala niyan. Panahon pa ni Isaiah. Panahon pa ni Jeremiah. Problema na ng mga people of God. That people of God draw near to God with their mouth. And with the lips do honor me. Praise God, thank God, hallelujah. Lahat ng platitudes, lahat ng papuri sa Diyos, lahat ng awit sa Diyos, ginagawa mo, kompleto ka, kabisado mo. But have removed their heart. Yung puso ang tinitingnan ng Panginoon eh. Hindi yung bibig. Yung bibig, sawan-sawa na ang Panginoon dyan sa mga bibig na yan. Ang ina-appreciate ng Panginoon na bibig ay yung kasama yung puso. Totoong puso, kasama ang bibig na pumupuri sa Diyos, natutuwa ang Panginoon. Ilan ang nagte-thank the Lord
na mga hindi naman talaga mahal ang Diyos. Kundi ang mahal nila yung sarili nilang mga activities. Nagpapasalamat sila dahil umuunlad sila. Nagpapasalamat dahil hindi nagkakasakit. Nagpapasalamat dahil iba ang naaksidente, hindi sila. Ay, salamat sa Diyos, di ako naaksidente. Durug-durug yung ano. Yung nakita niya, buti na lang, di tayo yun. Di ba? O hindi kaya, nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi siya nahuli sa kalokohan niyang ginawa. Buti na lang, sila lang nahuli, ako hindi. So that is, ina-appreciate ba ng Panginoon Diyos yung nagpasalamat ka sa Kanya dahil di ka nahuli? Hindi ka na-aksidente? Pero yung puso mo will repeat the same sin, the same error, the same unbiblical activity because your heart is far from Him. Ito pa isa. And their fear toward me is taught by the precept of men. Ano ibig sabihin nun? Kaya katakot sa Diyos, ang pamantayan mo ng pagkatakot mo sa Diyos, yung pamantayan ng tao. No? Ibig sabihin, as long as nag-a-approve si pastor, nag-a-approve yung mga tao na kaibigan mo, iniisip mo, okay ka lang sa Diyos. Mali yun. Meron akong kinausap kumakanta sa banda. Pero, faithful Christian siya. Pero kumakanta sa banda. Tapos, nag-share lang ako kasi nababurden ako na sana bigyan ka ng ibang trabaho ng Panginoon na para hindi na yan ang trabaho mo. Kasi, isipin mo yun, inconsistent, no? Baptist, faithful. Tapos, ang kinakantahan niya worldly na banda. Diba? Ang tugtog niya, puro mga Hey Jude, yung mga yung mga worldly song. Doon siya magaling. Siguro ayaw niya rin yun. Siguro hindi rin siya masaya. Malamang. Pero alam niyo sabi sa akin, ang sagot niya, Pastor, hindi ikaw ang pastor ko. Approve ng pastor ko yan. So tama ba yung sagot na yun? Di ba ang mas maganda sana oo nga, pastor nagpe-pray nga ako. Pag-pray mo nga ako, pastor, na magkaroon na ako ng negosyo or ibang trabaho para hindi na ito. Pero sa ngayon, dito ako kumikita, dito ako pinapakain pamilya ko. So, di ba? That's better. Kesa yung i-justify mo or magkakaroon ka ng comfort na alam naman ni pastor tong ginagawa ko Di naman siya na-offend Yung church alam. No? Alam ng church na bartender ako. Nga iyan ang trabaho ko. Na masahista ako sa unang-una. Panahon namin nila, sino ba? Brother June. Ang uso noon ay yung maalikaya. Di ba, Brad? Hindi mo alam. Ako lang pala may alam. Sige, Brad. Okay lang. Saan ka nagtatrabaho? Maalikaya. Doon dyan sa Quezon Avenue. Pero I've never been there. Praise God. Pagka doon ka, notorious yun na may extra service. Nagmamasahe ka, pag binayaran ka, may extra service. Pag nagtatrabaho ka ron, for sure, or sana naman, walang Baptist doon. Di ba? Sana naman, ay walang member ng Baptist Church doon. At kung may member ng Baptist Church doon, at nagpaalam sa pastor, at sasabihin ng pastor, sige, okay lang yan, kung wala kang trabaho yan ang binigay ng Panginoon sa iyo. Di ba kalokohan yon? Para sabihin, binigay ng Panginoon sa iyo yung trabaho na yan na masahista with extra service.
At yung pastor ay sasabihin, approved. At tapos pag sinabi, ba ikaw yung minamasahe? Ne, bakit ito napili mong trabaho? Approve po ito ng pastor ko. Baka gusto niyo magtiwala kay Kristo. Saan ho ba kayo pupunta? Winitnessan pa yung nagpapamasahe. So yun ang sinasabing, their fear toward me is taught by the precept of men. Nakabase sa mga rules, sa mga approval ng tao, kaya katakot sa Diyos. Pero pagka inalis ng mga tao, mga rules, yung inapprove naman, sabihin, okay, well, di ka natakot sa Diyos kasi kasi sabi ng mga kapwa mo Kristiyano or Baptist, di naman yan. Kaya, sa sobrang insulto ito, no? This is an insult to God that you are worshiping and drawing near to God with your lips while your heart is far from Him. Ang tawag, kumbaga, ako parang, pagka merong naririnig ako na nagsasabi ng praise the Lord, pero alam mo, corrupt siya. Glory to God. Pero alam mo, wala naman siyang any kind of semblance of godliness. Or even, mga kapatid, even, yung mga umalis na sa atin, no? Umalis na sa atin, wala nang inaatenan, talagang wala na. Pero sasabihin nila, hindi naman ako nakakalimot sa Panginoon. Pero wala na siyang church life, wala na siyang prayer life, wala na siyang any kind of spiritual life. Pero sasabihin niya, praise God, di naman ako nagkakasakit, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Eto, papatuloy, buhay, hindi naman ako pinapabayaan ng Panginoon. Thank you Lord. Insulto yun. Because your heart is already far from God. And yet you insult God by telling people you still love the Lord. That is an insult to God. And so much is it an insult that the Lord Jesus Christ in Matthew 15, verse 7 to 9, repeated the same thing. Anong tawag ng Panginoon sa kanila? Ye hypocrites! Well did Isaiah prophesy of you, saying, these people draw it nigh unto me with their mouth, and honor it me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. It's the same thing, worded in another way. Yung their fear toward me is taught by the precept of men. Ang translation ng Panginoon doon, it is vain worship. Teaching for doctrines, the commandments of men. Huwag tayong ganon, mga kapatid. Umiwas tayo sa ganon. Pag natagpuan natin yung sarili natin na nagkakaganon tayo, immediately ask the Lord, Lord, guide me to the right path. Panginoon, I am straying away. That preaching described me. I am drawing near to you with my mouth only. I am paying you lip service. But I find in my heart that I am far away from you. Mas maganda pang ma-realize mo yan early in your life. Kahit na matagal ka na sa church, kahit na sasabihin, tinitingala ka na, sinasabi, matured na yan. No? Sooner or later, magkakaroon tayo ng discipleship system where ang isang tao na matagal na sa church
ililid yung isang mga baguhan pa. So, kakaroon tayo ng pairs, no? Pero kahit na ikaw ay inassign as the discipler at ire-review ka nung tao na dinidisciple mo dahil nakikita niya na iba ang iyong sinasabi kaysa dun sa ginagawa mo, then you submit to those who are younger. Because, sabi ng Panginoon, that is hypocrisy. That is an insult to God. Kaya nga sabi niya, iyan nga yung katuparan ng hula ni Isaiah. Kayo, applicable sa inyo yan. Na kayo ay lalapit-lapit, kunyari, sa Diyos. Kita ng Panginoon ng puso ng tao eh. Now, wala tayong karapatan na lumapit kahit sino dito at sabihin, well did Isaiah prophesy of you. You are only saying to God, praise the Lord, but your heart is far from God. We cannot read hearts. So wala tayong karapatan na lumapit or even pagka merong pumunta sa puso natin na naguhusga doon sa iba. No? Ayan, si brother o si sister ganyan. Naku, sa bibig lang yan. Pa-praise the Lord yan. Pa-amen, amen yan. Pero ang totoo, yung puso niyan, wala sa Panginoon. Pagka napakinggan mo yung sarili mo, o pumasok sa isip mo yon, magsisi ka rin. Kasi pumasok ka doon sa isang bagay na wala kang karapatan. It's the purview of God. It's God's territory. Don't invade God's territory. We can only say hope. We can only hope. Well, we can only say, can I pray with you? Can you pray with me and I want to pray with you also? Pagka may nahalata ka na parang, sana patawarin ako ng Panginoon, sana mali yung naiisip ko. Mas mabuti pa, lapitan ko tong kapatid na ito at sabihin ko, lika, pray tayo. Diba? Pray tayo. Bakit? Basta gusto ko lang makapag-pray, kasama ka. Kaya pag may lumapit sa inyong ganon, ibig sabihin, ay hipokritohan siya sa inyo. Bukod din, no? Anyway, no. Whether merong tao na lumapit sa iyo, whether ang puso niya ay nabe-bless sa iyo or nahihipokritohan sa iyo, wag mo na hulaan. Wag mo na second guess. Mag-appreciate ka na lang. Magkaroon ka na lang ng thankful heart na buti tong kapatid na to. Prayerful. At sasamahan, gusto pa niya ako isama sa prayer niya. Sige, Brad, thank you. Sige, pray tayo. Mamaya, magpe-pray tayo, magkakasama tayo. It doesn't mean na yung prayer partner mo ay hypocrite at ikaw ay matino. Ang ibig sabihin lang nun ay nabe-bless. And we want to be a blessing to others. Kaya we choose our prayer partners. Diba? Pero, andun pa rin lagi yung danger that we are only paying lip service. Pansinin natin ang sarili natin. Tayo lang naman talaga ang makakapansin eh. Kung tayo ba ay maayos sa harap ng Diyos. Kasi, alam mo yung prayer life mo eh. Alam mo yung Bible reading life mo. Alam mo yung giving life mo. Alam mo yung desire mo to be a soul winner. And to care for people. Ikaw lang nakakaalam yan eh. Kung may desire ka na magkaroon ng godliness at talagang nagmamahal ka sa Diyos, ikaw nakakaalam yan.
Kaya, i-sustain natin yan. Kumbaga, stir up the gift of God. Andiyan na yan sa atin if you're saved. No? Pero, wag mong bayaan na yung tumining ba yun? Yung maging hindi stirred. No? Andiyan lang, stale, stagnant. Okay? Pangit yun. Stagnant water. Sa Imus ang pinakamarami ngayon na dengue because of stagnant water. So don't be stagnant. Laging stirred up. Kahit yung mga tuhod natin, pag stagnant yan, masasakit yan. No? So, it is you responsible to keep your spiritual life stirred up. Lip service also was given or pinuna ng Panginoon. At ang sabi niya, this is abomination. Sa Luke 6:46, sabi niya, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Bakit ba ganyan kayo? Tawag kayo ng tawag sa akin, Panginoon. Pero hindi niyo naman talaga ako Panginoon. Parang yung, minsan, tataka ko sa ibang tao. Pastor ng pastor, pero hindi naman nagpapapastor. Ha? Huwag tayo maging guilty ng ganun. No? Pastor. Pero tigas naman ang ulo. Pag tumawag kang pastor, wag mo na lang tawagin pastor. Brad, kung hindi mo yun pastor, ako, very rare ako tumatawag sa kapwa pastor na pastor eh. Kasi hindi ko naman siya pastor eh. No? Tawag ko, Brad, brother. Pero minsan tatawagin ko yung pastor. Pero ang aking idea, mas better, kung tawagin ko siyang brother. No? Not because I am proud, but because yun naman talaga ang totoo eh. Pag tinawag mong pastor ang isang tao or elder, nagsasubmit ka doon. So, kailangan consistent tayo. Ngayon, pag tumawag ka sa Panginoon na, Panginoon, ibig sabihin, I surrender all. Nakabaw ka doon. Lord, anong gusto ng Panginoon ko? I'm ready to accomplish. To the end of my life, I will do as what you say. Yun ang Lord eh. Lord, Lord ka ng Lord, may mga simpleng utos lang ang Panginoon hindi mo magawa or iniiwasan mo. Hindi ka sumasama doon sa iba, hindi mo sinasakyan yung iba. No? Kaya sabi ng, ito pa isa, no? Yung Titus 1:16. They profess that they know God, but in works, they deny Him. Yan pa. Kita nyo, masyadong talamak sa buhay ng mga Kristiyano at ng kapaligiran. Noon pa, 2,000 years ago, sakit na yan ng tao, na may mga tao, napakaraming tao na nagsasabing, kilala namin ng Diyos. Pero yung kanilang mga kilos at salita at mga idea is in denial of the true God. Bakit? Hindi biblical eh. When you do something which is contrary to the Bible, this is in effect, Titus 1:16 is in effect to you. They profess that they know God, but in works, they deny Him. So it must be na ang paglilingkod natin sa Panginoon, kung hindi man yan biblical, may effort tayo to be biblical. And meron tayong soft heart na kapag merong
nagko-correct sa atin na hindi yan biblical, brother, ay papalitan natin yung diskarte natin sa buhay para pumunta doon sa biblical. Ganun naman ang Panginoon eh. Hindi naman yan yung one time you're dead. Ang gusto ng Panginoon, contrite heart. At ano ibig sabihin ng contrite heart? Pagka nalaman mong mali ka, magbago ka. Kasi alam niya lagi tayo magkakamali. Kasi tayo mga makasalanan. So pag may nag-correct sa atin, mali yan, Brad. Dalawa yan eh. Pag may nagsabi sa'yo, mali yan. Dalawa. Yung isa, pinag-aralan ko na yan, pinag-pray ko yan. Tama yan. Kahit ano pa sabihin mo, dito ako. Kasi, ano na yan, may peace ako dyan. Pinag-aralan ko na yan. Or yung isa, bakit mo naman nasabing mali? Ano bang tama? Kwento nga sa akin. Diba? Lahat tayo. From me to you to everybody should have that kind of a pliable, soft heart. Ready to change. They profess that they know God, but in works, they deny Him. Anong sabi ni Paul kay Titus tungkol sa mga ganitong klaseng tao? Being abominable. They are abomination. Disobedient. And even to the point of calling them reprobate. Reprobate. That is really something. Pakinggan nyo itong Psalm 50. Lip service. Psalm 50, verse 16 to 17. But unto the wicked, God saith, What hast thou to do? To declare my statutes. Anong kinalaman mo sa pag-quote ng Bible? Hoy! Bakit ka nagko-quote ng Bible? What hast thou to do with my words? Or that thou shouldst take my covenant in thy mouth? Hoy, pwede ba tigilan mo na yung pagsasalita na parang Kristiyano ka, parang faithful ka? Tigil-tigilan mo na yan. Seeing thou hatest instruction and castest my word behind thee. Here's the word of God. You know that this is a rebuke to you. But what do? You grab that instruction from the Lord, tatapon mo sa likod mo. Tapos itutuloy mo yung gusto mong gawin. Tigil-tigilan mo na yung pag-amen mo, praise the Lord. Walang pakinabang yan. Hindi ako natutuwa sa iyo. That is wickedness. So, pagkaganyan ng puso ng Panginoon sa atin, kung tayo pala ay nagkakamali, magbago tayo. Baguhin natin ang dealings natin sa Panginoon para naman ang ating church will be a sweet-smelling savor every worship service. Hindi lang lip service ang ating worship service. Diba? Itong lugar na ito, maliit man, konti man tayo, hindi man perfect ang ating building. Pero ang ating Panginoon, pinapanood tayo. Natutuwa sa bawat puso na uma-attend at nag-amen. Kasi totoo yung mga amen natin. Hindi amen na sa ilong lang lumalabas. At yung puso pagkalabas ko rito mamaya, balik na ako sa kamunduhan. So, that is our reminder for tonight, mga kapatid. I hope tayo ay parang nahugasan ng sabon ang ating mga puso at magkaroon tayong determination na ikalat ang mensahe na ito sa ating mga kapatid
sa ating mga members, unang-una, sa ating mga members, na huwag tayong magpabaya, no? Na nagsasabi tayo ng praise the Lord. Tapos hindi naman pala, wala ka na palang pag-ibig sa church, sa pastor, sa kapatiran, sa Panginoon. Magkakasama yan eh. How can you say you love God when you cannot see? And you cannot love your brother whom you see? Diba? Ang Panginoon invisible, eh kapatiran nandito. So paano mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal yung church? Diba? That is so obvious. That is so reverse. No? Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Nawa po ay natutunan natin from these verses. Tayo po manalangin, Panginoon, dakilang Diyos, Ama,